as early as 2016, dati pa po senador ang Pangulong ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Inuna pa talaga yung Supreme Court, no? Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Nagpasalamat na sa Supreme Court dahil sa desisyon na ipalibing. Nagpasalamat din siya sa magandang gesture. Magandang gesture lang. Si Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Tigas na mukha nyo. Kaya may papel ang Supreme Court. Nung sinabi ni Duterte na ipapalibing niya si Marcos, pinapipigilan sa mga kakampi ngayon ni Marcos. Pinigilan, gusto nilang pigilin, naghain sila sa Supreme Court na hindi raw karapat-dapat ang isang diktador, isang magnanakaw na malibing sa libingan ng mga bayani. Dilawan po ang dumulog sa Supreme Court. Huwag nyo kaming buhay pa kami lahat. No? Buhay na kami noong 1986, buhay pa kami hanggang 2025. Huwag nyo kaming pinagbububula. Anong Supreme Court ang nagpalibing? Nagpasya yung Supreme Court. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court na magpalibing. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang siya ng mga kaso. Naintindihan po ninyo? Pag kayo nagpunta sa Supreme Court, tama ba to? Tama ba to? Oo, tama yan. Kaya ang kino-question nila kung tama ba yung pagpapalibing ni Duterte kay Marcos. Ninyo, pati yung mga utang na loob ninyo, kinukwento nyo na binabaliwala nyo. Nagpasya yung Supreme Court, si Marcos ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte ang nagpalibing, kaya nga nila inaawat sa Supreme Court eh. Oh, ganyan kayo. Harap-harapan. Panay panluloko ginagawa nyo. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na ipalibing doon si Marcos. Botong 9-5, dinismiss ng Supreme Court ang 7 mga petisyon na kumukontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na ipalibing doon si Marcos at walang batas na nagbabawal dito. Putol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justice Marvic Leonen, Francis Hardeleza at Alfredo Benjamin Caguiwa. May hiwalay na opinyon sina Justice Brion, Perez at Mendoza na nagsasabing hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa utos ni Duterte na ipalibing na si Marcos. Asmayado naman ang mga petitioner sa naging desisyon ng Korte Suprema. Plano nilang maghain ng motion for reconsideration. Kay dating Albay Representative Ed Selagman, may tuturing na isang national tragedy kung ililibing si Marcos doon. Giit din ng mga petitioner, bagamat naging sundalo noon, si Marcos ay marami raw questionable sa kanyang mga medalya at hindi naman daw napatunayan na totoo yung kanyang mga naging claim noon. Dahil daw napatalsik ng EDSA One People Power Revolution, mas mataas daw ito sa pagiging dishonorably discharged lamang bilang sundalo. Lungkot itong pangyayaring ito sa araw na ito ay nilibing ng isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, magnakaw at pumatay.